Ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. Magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxargen. Sa ngalan ni Presidential Communications Secretary Attorney Cheloy Garafil, Philippine Information Agency Director General Jose Torres Jr. at PIA 12 Regional Director Fryan Abquilan, ako si Oliver Rivera at ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. This communication initiative aims to enhance public understanding and engagement on the programs and projects of implementing agencies at the grassroots level. The activity further aims to amplify the policies, activities, and accomplishments of each featured department, consistent with the administration's Bagong Pilipinas governance philosophy and leadership agenda. And for our 15th episode, bawat rehiyon sa bansa ay sabay-sabay na pag-uusapan ang mga inisyatibo ng Department of Migrant Workers o DMW. Makakasama natin ang DMW Soxargen upang ilahad ang kanilang mga nagawa, ginagawa at gagawin pa sa ilalim ng Marcos administration. Tayo ay naka-livestream sa official Facebook pages ng PIA Region 12, DMW at OWA. Please like and follow our pages to be updated. Pwede din kayo mag-comment ng inyong mga katanungan at babasahin po natin yan mamaya. Mapapanood din tayo via delayed telecast sa Marbel Cable Systems Incorporated sa lungsod ng Coronadal. At huwag na nating patagalin pa. To kick things off, our guest for this episode is none other than Regional Director Maria Carolina B. Agdamag. Ma'am, ang inyong pagbati po sa ating mga manonood. Magandang umaga sa inyo, Sir Oliver, at sa mga tagapanood ng inyong tanggapan sa inyong programa. No, sa ngalan po ng ating kalihim, si Secretary Hans Leo J. Kakdak of the Department of Migrant Workers, ako po ay bumabati sa isang magandang araw po, Soxargen. Ako po ay nagagalak na sa pagkakataon na ito ay makakapanayam ko po kayo at mapaparating natin sa ating mga manonood at mga nakikinig ang ilan sa mga programa ng ating bagong departamento. Opo, nagpapasalamat po kami RD dahil pinaunlakan po ninyo ang aming imbitasyon kasama ang buong puwersa ng Department of Migrant Workers dito po sa Region 12. Alam namin medyo busy po kayo lately at sunod-sunod ang inyong mga activities para sa ating mga bagong bayani, ang ating mga OFW. Kamusta po kayo, ma'am? Mabuti naman po, Sir Oliver. No, bagaman ako ay bago lamang po dito sa Region 12, I am inspired in being able to work with our people at DMW 12 and our various stakeholders in the region. In fact, we have been very busy lately, no, with a series of programs that we have been conducting, no, various activities that has something to do with migration and development and the reintegration of OFWs, such as the social program, Biyaheng Entrepreneur, LDAP, Action, and SPIMS Assistance Program. Also the job fair activities and the AIR campaign. Recently, we have implemented reintegration caravan awarding of financial assistance to OFW beneficiaries who opted to come home and start anew in our country since they are no longer interested to be deployed, no, in a foreign country for employment po. Opo. RD, balikan lang natin to give our media friends here from General Santos at ang mga nanonood sa atin online a quick overview. Ano po ba ang mandato ng Department of Migrant Workers? Ang Department of Migrant Workers po is a primary agency tasked to protect the rights and promote the welfare of OFWs. Now, it shall formulate, plan, coordinate, promote, administer, and implement policies and undertake system for regulating, managing, and monitoring overseas employment and reintegration of OFWs. It shall promote the empowered protection of migrant workers by enabling and training them to gain appropriate skills and ensure access to continuous training and knowledge
development. Talagang walang patid ang dedikasyon ng DMW sa pagtulong, lalo na upang matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayang OFWs at kanilang pamilya. Sa punto pong ito, ating tunghayan ang inihandang video presentation ng Department of Migrant Workers Region 12. Let us all watch this. Salamat po ng napakatusang aking mga 6,005 na tela. Sa sibukit ng aking at ulit sa masinakatagulit ang nabulit sa Department of Migrant Workers para sa aking mga OFW. Ngayong araw na ito, kami po ay magbibigay ng mga benefits sa reintegration program namin. Ano po ba yung tinatawag nating reintegration? Ang reintegration program po ay ang paghihikayat sa lahat
ang ating mga OFWs na nagtatrabaho sa iba't ibang sulok ng mundo na bumalik na. At dito sa ating bansa, sa ating pinakamamahal na Pilipinas, kayo po ay makapiling nyo ang inyong mga minamahal sa buhay. Ang reintegration po natin, ipinamimigay po natin ito sa lahat po ng mga qualified beneficiaries. Kasama na po yung mga tinatawag natin mga domestic workers. Bakit domestic workers? Alam po natin na karamihan po sa inyo na nagtatrabaho sa ibang bansa ay humaharap sa napakaraming problema. Maliban po sa iniiwan ninyo ang inyong mga pamilya, kayo po ay humaharap sa napakaraming pagsusulit sa buhay at yung mga tinatawag po nating challenges. So sa araw po na ito, kami po ay narito upang iparating sa inyo ang serbisyo ng Department of Migrant Workers. Hindi na kayo kinakailangan pumunta po sa Maynila. Dahil dito sa Coronadal, meron po tayong regional office. And this is a partnership of the Department of Migrant Workers with all the stakeholders in the industry, specifically the city of Coronadal, the province of South Cotabato, for the benefit not other than our volunteer heroes, ang mga minamahal po nating OFWs. Congratulations po RD at sa buong DMW Region 12 sa inyong mga nagawa. With all these accomplishments po RD, alam ko marami pa pong plano under your leadership ang inyong opisina. Ano naman po ang inyong mga plano or ways forward po? Patuloy pa rin po ang ating pakikipag-ugnayan sa ating mga stakeholders, no, upang mapaigting pa natin ang ating mga programa, lalo na po sa ating campaign against illegal recruitment. In fact, in coordination with our central office, we will be conducting an anti-illegal recruitment campaign, no, capability enhancement training with our law enforcers and LGU partners. We will be doing other reintegration programs such as the pre-migration orientation seminar of trainers training, the livelihood, business mentoring, and other psychosocial activities, not only for our OFWs but for the children as well. And as we expand to a bigger DMW 12 for a long-term plan, we shall eventually expand in terms of processing, maybe, no, like direct hire and agency hire, so that our clients in Region 12 will not be needing to go to other regions to be able to process their documents. Sa atin na po sa Region 12 po. Magandang balita po yan at aantabayanan po namin yan RD ang inyong mga plano po para sa DMW dito sa Region 12. Pero to clarify things RD, I have a few questions. Konti lang naman po. Let's start off with napakinggan ko po kanina or nakita ko po kanina sa inyong AVP yung balik manggagawa. Ano po ito RD? Balik manggagawa, ito po yung mga Filipino workers na nandun sa ibang bansa na nagtatrabaho pero umuwi ho dito sa atin sa Pilipinas upang magbakasyon at makasama ang kanilang pamilya, no? Sila yung mga lumabas first time sa direct hire or agency hire processing. After the bakasyon nila po dito, bumabalik po sila dun sa kanilang pinagtatrabahuan. Pero bago sila bumalik, kailangan po nilang kumuha ng exit clearance, no, or yung tinatawag natin na OEC na binibigay na natin through online ngayon. Overseas Kailangan lang Employment Certificate. Yes, Overseas Employment Certificate po. Isa tong patunay na lumabas sila lehitimo, na nagdumaan, na document po sila sa DMW. Pero pakitandaan lang po, for balik manggagawa, wala na pong fees na binabayaran ang balik manggagawa, no? So kailangan alam natin yan para kung meron man ibang nagsasamantala na naniningil pa sila for purposes of getting OEC, wala na pong binabayaran for OEC po. Kasi po RD, covered na yun. Yes. Kumbaga active pa yung OEC nila.
Yes, inalis na po natin yung fees, no? Isa ho yun sa nabibigay din natin na parang incentive din sa ating mga balik Yeah. manggagawa, no? Para sa kanilang pinaghihirap din do sa abroad. Opo. Based din po sa inyong AVPRD, meron po kayo, we have a total of 123 recruitment agencies operating in the region. Distributed ito sa iba't ibang probinsya natin dito sa Region 12. Kamusta po yung monitoring natin dito sa mga recruitment agencies po na ito? Una po sa lahat, itong mga agencies po, bago sila mabigyan ng lisensya, dumadaan po sa isang masusing evaluation pa, no? Kung sila ba ay dapat bigyan po talaga ng lisensya. At kapag meron na po silang lisensya to operate, no, as a recruitment agency, ini-inspection po natin ang mga agency na to, no? We try to monitor through inspection kung ano yung mga performances nila at nagsasubmit, no? They are required to submit to us monthly reports, terminal reports, tsaka yung deployment report, no? Kailangan po natin makita na itong mga agency na to ay nakakapagpalabas po talaga ng mga workers, no, sa ibang bansa. Bukod po sa inspection na sinasagawa, dumadaan din po itong mga inspection, itong mga agency nito sa inspection bilang bahagi po ng monitoring natin sa kanila. Opo. RD, meron din pong SENA. Ano po ito? Yes, meron pong SENA, isa bahagi rin to ng parang sort of inspection natin sa kanila. No, the workers would come to us, yung mga na-deploy, no, kung meron silang na-experience na problema with their employers or with the agency, no, nagpa-file sila ng reklamo, pinag-uusap po natin sila with the agency upang mabigyan ng solusyon yung kanilang hinaing, no, o reklamo, no, through compromise agreement po. Opo. RD, follow-up lang. Paano malalaman kung active po ba yung status ng isang agency? Meron po bang ways to verify this through DMW? Isang paraan po para malaman kung aktibo ang isang license agency is sa mismong tanggapan po natin, pwede sila magtanong, no? They can visit the office or pwede rin tumawag. Or mas accessible po if they can go online do sa website natin sa www.dmw.gov.ph. Meron pong bahagi doon sa website kung saan ikiklik lang nila yung pangalan ng agency na gusto nilang alamin at lalabas po doon, makikita nila kung anong estado ng agency, kung ito po ay active, suspended, canceled, or expired po. Makikita din po, RD, dito yung mga merong approved job orders, right? Yes, kasama rin po doon kung ikiklik din nila yung posisyon na kanilang gustong applyan, lalabas po yung posisyon na yon at makikita doon sa portion nung kinlik nila kung ilan pa yung balanse ng job order nila. So kung wala na or isa na lang at marami nag-a-apply, siguro mas mainam na wag na. Okay. Opo. For sure, marami pong interesado, RD. Doon po sa kanina nakita ko yung sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir. Ano po yung requirements nito at para saan po itong programang ito ng gobyerno? Ito sa Pinas, ikaw ang ma'am at sir. Ito po yung binibigay na programa para sa mga OFWs natin na natrabaho sa ibang bansa, na mga let passers po. Ang qualification, of course, they should be let passer and nakarating po, nakauwi po sa ating bansa within 3 years. No, based from the current year. Ang mga requirements po dito, yung SPIMS application na kailangan nilang fill upan, yung PRC ID nila, Certificate of Board of Rating, and yung kopya po ng mga sumusunod, no, yung passport, front page ng passport, yung departure date stamp, tsaka yung latest arrival stamp po sa Philippines. Kailangan din po nilang submit na yung copy ng working visa nila, certificate of employment nila sa abroad, at yung copy ng certificate of employment nila as teachers po. Saan po sila ma-employ, RD? Itong program na to, it aims to gain back yung Filipino workers natin overseas, no, particularly yung debt passers. So, kino-coordinate din po natin lang with DepEd, no, kung saan sila pwede mag-apply, and then they come to us for to avail of the program po. Opo. Another thing, RD, President Marcos, during his State of the Nation address, reiterated po his order to strengthen the protection for OFWs and ensure na yung tulong ng gobyerno in times of need or ay mas madaling mapapaabot sa ating mga OFW. One of your new programs is the implementation of the Action Fund
or yung agarang kalinga at saklolo para sa mga OFW na nangangailangan. Can you share more details about this? Kasi sigurado marami pong interesado dito, RD. Itong Action Fund po or yung agarang kalinga at saklolo para sa OFWs na nangangailangan ng assistance no po for legal, medical, financial, and other forms of assistance. No, tulad pati po kasama yung including ng repatriation, shipment of human remains, evacuation, rescue, and other analogous form of assistance to protect the rights of our Filipino workers. Yung immediate financial assistance na binibigay natin sa OFW and their families, no, yung mga severely affected po or displaced or unable to live or report to work due to economic downturn. Meron din ng mga policy shift, political unrest in the host country, yung mga pandemic, mga abuses, exploitations, human trafficking, severe illnesses, no, with pending and those with pending complaints against their employers, and the families of OFWs in the death row and other meritorious cases po. Financial assistance po ba yung binibigay natin, RD? Yes, financial assistance po itong binibigay natin, one-time, immediate cash financial grant po na binibigay natin. As of August 2024, meron na po tayong bagong sinusunod, no? Yung isang grant na binibigay natin is 50,000. 50,000 pesos, okay. Binibigay ito para sa OFWs severely affected or displaced due to economic downturn, recession in the host country, bankruptcy of the company or employer, involuntary separation from employment due to retrenchment or downsizing, closure and cessation of operation redundancy. Isa naman po yung 75,000 na grant po, binibigay ito para sa mga OFWs with severe serious illnesses, injury or mental health condition. No, OFWs who experience abuse, exploitation resulting to physical disability, injuries or mental health conditions. Para din po to sa mga OFWs displaced due to war, political unrest or extraordinary circumstances. At para rin po sa mga next of kin OFWs in death row po. Isa rin po yung 100,000 na grant, binibigay ito sa mga next of kin of OFWs who passed away in the host country due to natural or accidental causes. Next of kin of OFWs who passed away within 1 year from the arrival in the Philippines. Ito mga assistance na po na ito ay binibigay para din sa layunin natin na magkaroon po at masubaybayan natin through the full cycle reintegration program natin para sa OFW. Mga programang maari pong maging giya ng ating manggagawa mula sa pag-apply nila, magtatrabaho sa abroad hanggang sa pag-uwi po nila dito para masiguro po natin na sa pagbabalik nila meron pa rin po silang magandang kinabukasan sa ating bansa. Opo. RD, part of the reintegration program din siguro ito, you are conducting financial awareness seminar para sa mga OFWs na nag-engage sa business or gustong magtayo ng negosyo. Bakit po importante ang financial literacy para sa ating mga kababayang OFWs? Yes. Ito pong financial literacy is a training program for OFWs as a prerequisite for availing livelihood loan programs, no. This is to guide our OFWs to be able to properly manage the assistance to be given as their startup fund, no, to enable these OFWs to have a good return of investment and to ensure sustainability of their planned business for a strengthened way of living. O para hindi naman masayang ang kanilang mga perang pinaghirapan. So dapat may financial literacy. It is good to note na ang gobyerno ay tumutulong in terms of this. Isa naman pong issue talaga, RD, na naririnig natin parate is yung illegal recruitment. Ano po ang ginagawa ng DMW to prevent illegal recruitment at may tips po ba kayong maibibigay sa ating mga kababayan na gustong magtrabaho abroad upang hindi po maging biktima nito? Meron na tayong two-pronged approach on the campaign on illegal recruitment. Isa po yung preventive approach tsaka yung remedial approach po. Sa preventive approach po, ang ginagawa natin dyan is
We conduct pre-employment orientation seminar. We do anti-illegal recruitment campaign. Meron din po tayong mga information and education campaign, publication of advisories, and press releases po. We coordinate with stakeholders such as the LGUs, to the PESO managers for the implementation of certain programs tulad po ng ating job fair, kung saan nagsasama-sama ang mga ahensya para po mag-conduct ng recruitment. Yung remedial approach, yun po yung mga nabiktima na binibigyan din natin ng legal assistance. We assist them sa pag-file sa prosecutor's office or nakikipag-ugnayan din po tayo sa mga law enforcers natin like NBI, PNP. Opo, dun sa mga gustong mag-avail ng mga job opportunities abroad, much better, RD, na dun sa mga job fairs tayo sumali, right? Yeah, isa po itong paraan na ginagawa natin para hindi po sila malinlang na mga recruiters. At least dito po sa job fair, it's just one of the mode of recruitment, At least sigurado tayo, nandyan po tayo, PESO manager or DOL, na nagmo-monitor po ng mga lihito mong ahensya na nandyan para mag-recruit po sa ating mga manggagawa. Ating pong palakpakan ang Department of Migrant Workers. Maraming salamat po, RD Agdamag. At this point, atin pong tawagin ang isang opisyal ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA Region 12 para magbahagi ng kanilang key accomplishments. Atin pong palakpakan, let us all welcome OWA 12 Regional Director Cristelyn R. Caceres. Ma'am, ang inyong pagbati po sa ating mga manonood. Magandang araw, Oliver. Magandang araw, RD Agdamag. Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, SOC Sergeant. Sa ngalan ng aming OWA Administrator na si Arnaldo Arnel Ignacio, ako po ang inyong lingkod, Cristelyn Ling Caceres, mula sa OWA Regional Welfare Office 12. Bumabati po sa lahat po ng ating manonood, lalo't higit sa lahat po ng manggagawang migranteng Pilipino sa amang panig ng mundo at higit sa lahat sa ating kababayan mula ho dito sa Region 12. Ardiling, let's go straight to the point. Yes po, Oliver. Mandato po, ano po ang mandato ng OWA? Mandato ng OWA, thank you sa katanungan na yan. At I know sa ating mga manonood sa araw na ito, yan din po ang katanungan patungkol po sa OWA. Ang OWA po dati po kabilang po bilang isang attached agency ng Department of Labor and Employment. Ngunit sa pagpapatupad ng ating pong Department of Migrant Workers Act, ang Overseas Workers Welfare Administration ay naging attached agency ng DMW for policy and program coordination at kami po ay may programa at serbisyo base po sa aming charter or mandato. So let me share with you, Oliver, at sa ating mga manunood patungkol po sa ano nga po ba talaga yung mandato ng OWA. Base po sa mandato po ng OWA o sa charter ng OWA, OWA is the lead membership welfare institution that protects the rights and promote the welfare of our member OFWs and their families. So doon po sa ating masyadong mahaba at Ingles, Ingles na mandato ng OWA, let me have it in two para ho sa pagkakatanda po ng ating mga manonood sa araw na ito. Unang-una, yung tinatawag nating lead membership institution. Membership. Yes, tama po yan, Oliver. Pag sinabi nating membership institution, ibig sabihin po yan, may binabayaran ang ating mga OFWs. Sa ating mga OFWs po, na lumabas po at ng ibang bansa at nagtrabaho sa ibang bansa, ang yung kontrata po ay bineberipika ng ating pong Department of Migrant Workers. Sa pagbiberipika na yan, isa hong mandato na yan na ang inyong pong employer or agency ay magbabayad po ng OWA membership fee. Magkano po ito? Yan, magkano siya? Ang membership po ito ay nagkakaloob lang, ay nagkakahalaga ng $25. $25 at ang equivalent rate po niya sa buwan ng Setyembre ay more or less about 1,400. So that is 57 pesos per month. Dahil po, bakit ko sinabing 57 pesos per month, Oliver? No?
Sapagkat ang 1,400 na yan, more or less, ay valid po siya sa 2 years. Okay, 2 years yung validity ng OWA membership. Yes Yeah. po, tama po yan. Ang ating hong validity ng OWA membership ay 2 years. So dapat po, after the 2 years, ang ating mga OFW na nanatiling nagtratrabaho sa ibang bansa, maaari dapat nyo pong i-renew inyong membership sa OWA para naman ho ito maging active. Maging active po kayo na miyembro ng OWA for another 2 years. So ito po yung talang panawagan natin sa ating mga OFWs. Manatiling aktibong miyembro ng OWA para lahat po ng programa at serbisyo ng OWA ay inyong makamit. So pangalawa Oliver, yung sinabi nating welfare institution that protects and promotes the right and welfare of our member OFWs and their families. So, ang una natin, dahil sa ako'y isang miyembro ng OWA bilang OFW, ano bang makukuha ko? So, doon sa pangalawa natin, bilang mandato, marami po tayong makukuha bilang ng programa at serbisyo na binibigay po ng OWA bilang isang miyembro ng OWA. Doon sa ating mga programa at serbisyo, ang una-una po natin dyan, yung tinatawag po nating educational and training scholarship programs. Ito po ay pwede pong mag-avail ng ating mga educational training scholarship programs natin ay yung pong ating mga OFWs or their dependents. So maaari pong mag-enroll either a baccalaureate or college degree or maaari pong mag-enroll sa isang technical vocational course. At sa malugod ko pong ibinabalita sa lahat, as of January, meron po tayong more or less 1,000 scholars. At sa taong school year 2024 to 2025, meron na po tayong karagdagang 312 na scholars sa buong Region 12. So, suma total, meron na po tayong 1,300 scholars dito po sa Region 12. Ito po ay para sa ating baccalaureate courses. At pangalawa po yung tinatawag nating welfare assistance na program. Sa welfare assistance program naman po natin, meron tayong tinatawag na social benefits program. Ito po yung ating programa, medical assistance, life insurance programs, para po doon sa ating mga OFWs na nagkasakit, na namatay, na nanatiling active member po ng OWA. Yan po na tinatawag natin again, social benefits program. Yung pangalawa po, tinatawag nating reintegration program. Katulad po ng DMW, meron po tayong livelihood assistance sa ating mga kababayang OFWs na umuwi ng Pilipinas at hindi po pinalad ang kanilang pagtatrabaho doon po sa ibang bansa. So may pinagkakaloob po tayo na livelihood cash assistance or sa mga OFWs na bumubuo po ng grupo at gusto po nilang magkaroon ng negosyo dito sa Pilipinas. So, meron po tayong assistance na para doon. So, ito po yung mga nabanggit ko mula sa scholarship, medical assistance, life insurance na assistance, or livelihood assistance. Ito po ang programa natin sa mga active na OWA member. Pero dito naman po sa atin sa OWA, kasama po ang DMW, magtatanong paano naman po yung mga inactive. OFW na inactive. Oo. Ayan. Doon po sa ating mga OFWs na inactive, meron naman pong kayong mangingilan-ngilan na programa na pwede nyo pong ma-avail sa OWA. Pero hinihikayat nga po namin sa lahat po ng ating mga kababayang OFW para po lahat ng mga serbisyo na naimbanggit ko kanina ay ma-avail nyo po. Magkakano lang naman, it's 57 pesos a month that you could avail for all of the programs and services for 2 years. Nevertheless naman po, ang ating tugon naman po sa ating mga kababayang OFW, whether active, inactive, or whether nga documented or undocumented, sa larangan ng pagkalinga at pagbibigay ng welfare services at repatriation services sa ating mga OFWs na humihingi ng tulong sa ibang bansa at sa mga OFWs na humingi ng tulong na makauwi sa Pilipinas. Ang ating ahensya po, ang OWA, at ang DMW ang nagbibigay din po ng programa at serbisyo sa lahat.
I believe meron po kayong inihandang audiovisual presentation, RD, regarding your programs. Yes po, Oliver, sa ating mga kababayan na OFW po dito po sa SOC Sargent, tunghayan po natin at panoorin po natin ang AVP presentation na binibigay po ng OWA 12. Sugod na sa South. Bawat tanawin at kultura, nais ko sanang masilayan mo na ang aming probinsya. Sugod na sa South. Bawat lawa at kabundukan, sumasagisag sa kagandahan ng aming probinsya. Sugod na sa South. Mga sariwang tilapia at ginasa pulumulok, di mo mapigil ang mapatakam. Nagagandahang bulaklak sa tubig, ika'y mapapangiti. Sugod na sa South. Sugod na sa South. Nag-uumapaw ang kagandahan, pati ang kultura at yaman. Sugod na sa South. Sugod na sa South. Pinagpatan ng may kapal, kaya't sugod na sa South Cotabato. Bawat lahi ay may kwento, umaapaw ang saya dito sa aming probinsya. Sugod na sa South. Nagtataas ang mga building sa Coronadal, mais at palay sa Bangat, Santo Niño, 7 Falls sa Lake Cebu at syempre Lake Colon, ika'y mapapatalon. Sugod na sa South. Sugod na sa South. Nag-uumapaw ang kagandahan, pati ang kultura at yaman. Sugod na sa South. Sugod na sa South. Pinagpatan ng may kapal, kaya't sugod na sa South Cotabato. This is the land of the dream weavers. This is the land of the dream weavers. Sugod na sa South. Sugod na sa South. Sugod na sa South. Nag-uumapaw ang kagandahan, pati ang kultura at yaman. Sugod na sa South. Sugod na sa South. Pinagpatan ng may kapal, kaya't sugod na sa South Cotabato. Sugod na sa South. Thank you very much, Overseas Workers Welfare Administration, Region 12. Sa punto pong ito, ating pagbigyan ng mga media partners natin mula sa General Santos City na magtanong po sa ating mga speakers for today. Paalala lang, magpakilala po muna tayo before we shoot our question. Okay, first question po. Hello, good morning to everybody. Good morning, pals. My name is Chris, short for Crystalline Medina.
I'm from NSJ News Agency Services, and my question will be for Department of Migrant Workers Regional Director Maria Carolina Andamag. Good morning po. Okay, under the Marcos administration, it's a lot easier and simpler for our OFW to get access to online records by using the OFW record online application system, or OROAS. So can you please give more details about this? Yeah, good morning po sa inyo. Yung OFW record online appointment system, yung OROAS po, ay isang web-based application kung saan mas mapapadali ang pag-request ng mga OFW ng kanilang mga records. Pwede po silang magrehistro through appointment, no? Ay access lamang po. Ang link po ay ofwrecords.dmw.gov.ph. No, kapag meron na po silang online appointment, pwede po silang pumunta sa ating tanggapan o sa pinakamalapit na DMW sa kanilang lugar at magdala po lamang ng isang government-issued identification document po. Okay, thank you very much po. Next question natin. Good morning, everyone. Gwen Valoria from RMN Jensen po. My question for DMW is, may livelihood programs ba na pwedeng maibigay ng DMW para sa mga OFW na gusto na magstay for good dito sa bansa po? Meron pong livelihood program tulad po ng LPOR, no, sa kasalukuyan ng ating livelihood program ay para po lamang sa mga distressed or displaced OFWs, mga umuwi sa ating bansa na may problema sa employers, no, mga nagkasakit at mga na-repatriate, no. Meron pong mga loan facility program na in-offer din ng ating kasamahan, no, sa OWA, no, in partnership with the Land Bank of the Philippines. Follow up na lang din po sa OWA. Ano po, gaano kalaki yung pwedeng ma-loan ng ating mga OFW dito po sa loan program po na ito? Yes po, Amount. maraming salamat. Isa ho sa ating reintegration program mula ho sa OWA, yung tinatawag nating Enterprise Development Loan Program or EDLP. Ito po ay isang loan facility program in partnership with the Land Bank of the Philippines na ating pong mga OFWs na umuwi po ng Pilipinas at gusto pong magnegosyo at maging OFW-preneur, maaari po silang mag-apply ng loan sa OWA at ito po ay aming i-endorso sa Land Bank of the Philippines. Para sa individual loan borrower po natin, ang ating maximum na loan amount is about 2 million. Sa ating mga group OFWs, as long as ng inyo pong organisasyon ay accredited po either with the Department of Labor and Employment or ng CDA or ng SEC, maaari ho kayong mag-loan ng hanggang 5 milyon na pesos para doon po sa ating mga OFWs. Clarify lang natin, RD, ang approval po nito ay hindi sa OWA? Yes po, dahil po ay tayo po ay meron pong a partnership with the Land Bank of the Philippines and meron po tayong also partnership with the Department of Trade and Industry. Ang sa OWA po, kami po ay nagva-validate, nagve-verify kung ang isang OFW po ay kwalipikado na mag-apply po ng loan program. After which, they have to undergo series of trainings at para ho namang ma-prepare sila sa pagnenegosyo. Dahil pera po yung involved, diba? Tama, Oliver, hindi naman po siya na kailangang magnegosyo ka lang ng ganyan dahil sa yun ang trend. Ayan. Or gusto, yun ang uso at yun ang merong negosyo sa karamihan. Mag-undergo po tayo ng training, mag-undergo po tayo ng immersion in partnership po sa Department of Trade and Industry, pero ito po ay libre. Kapag ka po ang OFW talaga ay sigurado na sa kanyang sarili, kasama ang kanyang pamilya, na gusto niyang magnegosyo, ito po ay ating i-endorse sa Land Bank of the Philippines at ang Land Bank of the Philippines naman, they also have their own policy pertaining to the approval of the loan. Okay, maraming salamat po. Next question po tayo. Hello po. Ito po ang katanungan. Boyat de la Serna po, by the way. O Boyat Escalera Online. Para kay RD Carol ng DMW. Ano po ang pwede ninyong maitulong sa distress OFW returnees at gayon din para sa pamilya
na kanilang naiwan. Meron po tayong mga sinusunod no, tulad no, sa Department Circular number 4 na inilabas no para sa DMW. Meron po tayong L4, yung livelihood program po for OFW reintegration. No, itong mga programang to ay nagbibigay ng tulong no para pang-ekonomiya sa ating qualified, undocumented and or distressed OFWs. Nakakatanggap po ng mga qualified applicants ng 10,000 para sa startup fund po nila no sa mga business nila na gustong itayo no. 10,000 pesos cash po ba binibigay or starter kits? Binibigay po to in form of check no para pwede nila in cash, so it's as good as cash po yung nakukuha nilang startup fund nila na 10,000 po. Okay, thank you very much. Next question po. Yes, good morning everyone. Net Ortiz of Anchor Daily News, and this is my question to DMW. Ma'am, ano po ang dapat tandaan ng mga naglalayong magtatrabaho po sa ibang bansa? Yung mga dapat tandaan, it used to be 10 don'ts, no? So, tinrim down ho natin sa 4 dapat po. Una po, dapat po, yung mga nag-apply, alamin nila kung lisensyado yung ahensya. No, pati yung taong kausap nila, no, dapat alamin nila kung konektado ba do sa Licensed Recruitment Agency, dahil marami rin pong mga recruiters na gumagamit lang ng pangalan ng isang lehitimong ahensya pero actually po hindi sila connected. So yun ang una nilang dapat alamin. Pangalawa po, dapat siguraduhin nila na may approved job order yung agency. So yung mga kailangan po ng employer, ina-aprobahan din po yan sa ahensya natin. So doon ho magbabase kung ano ang pwedeng i-recruit ng agency. So kung kunyari may 10 approved order siya for nurses, nurses ang pwedeng i-hire ng agency, hindi pwedeng domestic helper. Okay, so doon ho, dapat aprobado po yung job order niya. Pangatlo po, dapat personal na nakikipagtransaksyon doon sa agency sa tanggapan kung saan natin sila inaprubahan. No, hindi pwedeng nakikita sila kung saan sa mall. Or online, RD. Opo. Yung mga online, hindi po. Kaya ho natin binibigyan ng license yung mga recruitment agencies para doon lang po sila mag-apply kung saan sila allowed. Kung lalabas man yung agency sa tanggapan nila, meron ho tayong tinatawag na Special Recruitment Authority. So, meron pa ring kalakip na otorisasyon yung nagre-recruit at specifically on a certain venue lang po, no, hindi pwedeng kung saan-saan. So kung saan yung venue ng recruitment nila, doon lang po. At kung ano ang petsa, yun lang po ang petsa na pwede niyang sundin. Another form is yung through job fair nga po, na pinagsasama-sama ang agency sa isang lugar para makapag-conduct ng recruitment. So, yun yung mga dapat nilang tandaan. Tapos, kung hihingi po sila ng bayad, siguraduhin may resibo. Pero bago magbayad po, dapat hired na sila, qualified, may kontrata na po. No? So, yun ang mga dapat tandaan ng mga nag-apply for overseas employment po. Thank you very much. So, dapat pala, hindi basta-basta. For example, may mga dati nangyayari RD na pumupunta sa mga bahay-bahay. So, bawal pala talaga yun. Hindi po. Yung nagbabahay-bahay, sigurado na po yun. Kahit hindi kayo magtanong sa DMW, masasabi na po nating illegal yon, because yung mga nagre-recruit, may specific office po, location, na nililisensyahan sila, at kung lalabas may authority po na kalakip yun. Thank you very much. Next question po tayo. Good morning po. I'm Marvin Batalona po from Sargent News Online. Para sa po, may mga scholarship programs po ba tayo? So, para sa mga anak ng OFW o para sa mga OFW mismo? Medyo na umpisahan na ni RD dito kanina, additional na lang RD. Yes po, Sir Marvy. Marami po patungkol po sa scholarship program. Isa po sa ating flagship program ng ating ahensya, ang Overseas Workers Welfare Administration, ay ang scholarship programs para ho sa ating mga OFWs at kanilang dependents. Maaring yung dependents po nila ay anak ng OFW or kapatid ng isang single na OFW. Dalawa po ang kategorya ng ating scholarship program sa OWA. Yung una-una pong kategorya, yung tinatawag po nating skills or technical vocational course.
maaaring ito po yung tinatawag nating SESP programs or Skills Employment Scholarship Program. Kung ano man po yung technical vocational courses, maaari po itong applyan ng isang OFW or isang dependent ng OFW. Pero ngayong araw po, gusto ko hong i-explain further yung ating hong tinatawag na baccalaureate courses, particularly on the matter of OFW Dependent Scholarship Program at Educational Dependent Scholarship Program. So mauuna po tayo doon sa tinatawag nating EDSP or Educational Development Scholarship Program. Ito po ay isang scholarship program na nagbibigay po tayo ng financial assistance na nagkakahalaga ng 60,000 pesos sa ating mga dependents ng OFWs per school year. School year. Kala ko per sem eh. Per sem or 30,000 per sem. Per semester. Per Okay semester, Oliver, ano? Ito po doon sa ating EDSP, ito po yung binibigay natin sa mga scholars, sa mga dependents na talagang magaling. Sinabi ho nating magaling dahil po sila po ay mag-e-exam through our partnership with the DOST. Mayroon pong qualifying exam. Sasabay po sila sa eksaminasyon na ibibigay po ng Department of Science and Technology, and out of the examinees, the OWA would get the top 1,000. So for the Region 12, we are happy to say that for Region 12, we also have passers for this top 1,000, and also doon ho sa ating mga scholars magsasabi, hindi ho ako nakapag-apply nung first year or incoming freshman ko. For those incoming freshmen, na doon po sila sa top 1,000, na kailangan po nilang mag-apply at kailangan ho nilang makapasok. But for those manggagaling na ating mga scholars, na nasa second year to fifth year, at gusto pa rin mag-avail ng scholarship program, meron pa rin ho tayong meron pa ho tayong scholarship window na binibigay sa kanila. At nagkakaloob po tayo sa taong ito ng additional 56 scholars para doon po sa mga scholars na nakapag-enroll ng second year to fifth year. So, ibig sabihin, hindi sila nakapasok as first year na scholar ng OWA, pero kung magaling po talaga sila sa kanilang grades at talagang matataas po yung kanilang marka, so pwede ho silang mag-avail ng scholarship program sa mga susunod na taon. Ito po yung tinatawag nating EDSP, Scholarship Program. Yung panghuli naman po na tinatawag natin is OFW Dependent Scholarship Program. Ito po doon, ino-offer po natin ito na scholarship program, baccalaureate course, na pinagkakaloob po natin sa mga dependents ng OFW, na ang OFW po ay meron pong kitang hindi hihigit sa $600 per month. So yung mga medyo mababa lang po. Most of these are household service workers? Yes, tama po yun siya. Tama po yun siya, Oliver. Mostly, ito po yung mga ating mga domestic workers or household service workers na yung kanilang pong sweldo ay hindi po tumataas o hindi po humihigit sa $600. Wala po, ang pinagandahan lang po dito sa ODSP program, wala pong qualifying exam. Yan. Ngunit ang ating application nito ay natapos lamang nung nakaraang August 16. At online po yung ating application nito. First to apply online and to give all the requirements online, transparent po ang OWA, will be given as scholarship assistance in the amount of 20,000 pesos per school year or 10,000 per semester. Ilang slots naman po RD ang natin for OFW DSP? Yes po. For OFW DSP program, for every school year, we have a total slots of 230. Region? Yes, the whole region. Actually po, dinoble po yung scholarship program na yan ng ating administrator, sa pamumuno po ng ating administrator na si Admin Arnel Ignacio. Dahil noon po, ang slots lang po ng ODSP scholars nationwide ay 2,500 lamang. Pero nakita ho ng ating administrator na si Admin Arnel na talagang alam ho natin, hindi ho natin makakaila, isa ho sa dahilan kung bakit ho nangingibang bansa ang ating mga OFW ay mapag-aral yung kanilang dependent o pamilya. Kaya nga po, mula sa 2,500 na slots, ngayong taon po ay meron na po tayong 5,000 slots.
At ganun din po sa Region 12, dumoble po ang ating slots. Mula sa 110 at ngayong taon po ay meron na tayong 230 scholars. Okay. Sige po. Thank you very much, RD. Mamaya, meron pa tayong second part para mas ma-elaborate further. Next question po. Right. Good morning po sa lahat, no? Para po sa ating ako po si King Valerio ng DXTM Trimedia FM Jinsan. Sa ating pong UWA, meron po kayong inorganisa o binuo na OFW Family Circles. Para saan po ito? Okay. Marami pong salamat, Sir King. Isa ho sa mga programa ng OWA ay yung ating hong pag-oorganisa o pag-perform ng OFW Family Circle. Ang OFW Family Circle po ay ang members po natin ay maaaring OFWs, active or inactive OFWs or dependents ng OFWs. Ang layunin po ng ating OFW Family Circles ay una, para ho sa magkaroon ho ng pagtutulungan ang ating mga OFW at kanilang pamilya sa kinakaharap ng hamon sa pangingibang bansa. Ang sinabi nga natin, kapag kapareho po sila ng pinagdadaanan ng buhay, mas meron po silang suporta sa isa't isa. Pangalawa po, nagkakaroon din po tayo ng mga intervention programs dito ho sa ating tinatatag na OFW Family Circles. Para po yung ating mga OFWs na bumalik po dito sa ibang bansa, ma-reintegrate back to the community and through the formation of our OFW Family Circles. Pero hindi po nagtatapos dyan, doon po sa pag-oorganisa lang ng OFW Family Circles. In OWA, we provide them interventions, trainings, for them to be empowered and for them to be productive groups and citizens of their respective society. And if this OFW family circles po, at gusto po nilang mag-engage sa livelihood assistance or sa pagnenegosyo bilang grupo, as long as yung grupo po at nagkaisa po sila and they are being registered as an organization, we also provide livelihood assistance with them through the livelihood assistance program called Tulong Puso Program, providing them livelihood assistance of not more of from 100,000 to 1 million pesos, depende po sa negosyo na ibibigay po nila at gusto ho nilang itayo. At sa ngayon po, as of to date, ang ating hong ahensya, ang OWA po, ay nakapagpaloob na po ng tulong na livelihood assistance sa 90 OFW family circles all over the region in the amount of more or less 32 million. Okay, thank you very much. I think last question po ito. Yes, good morning. I am Julius Goles of the Southern Review for OWA. Aside sa binibigay ng DMW, meron din bang programa ang OWA para sa mga distressed at displaced OFWs? Opo, marami pong salamat. Tungkol naman po sa ating mga programa doon po sa mga distressed at displaced OFWs. Unang-una ho, tinitingnan ho natin kung distressed at displaced po ng OFWs, nagkakaroon po tayo ng assistance patungkol sa kanilang repatriation. Dapat po natin silang, kung ninanais po nilang umuwi ng Pilipinas, ang ating ahensya po sa pangunguna po ng DMW, nagbibigay po kami ng repatriation assistance, maproseso ang kanilang pag-uwi dito sa Pilipinas at makapiling muli ang kanilang pamilya. Pangalawa po, dahil nandito na po sila sa Pilipinas or nandoon pa ho sila sa ibang bansa, ang mga OFW ho na merong sakit, meron na tayong medical assistance. Active OFW member na merong sakit, meron na tayong medical assistance na hindi po lalagpas ng 20,000 pesos. Pangatlo, doon po sa ating mga OFW na umuwi, for instance, dito po sa Pilipinas, nagkasakit, merong akong 20,000, depende ho yan sa kategorya ng iyong sakit, at gusto kong magnegosyo. So meron ho tayong additional na 20,000 livelihood assistance in the form of our program called Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program. So ito po yun sa mga 3 main programs na binibigay po natin sa ating mga OFWs na distress at displaced na hindi po naging maganda ang kanilang kapalaran sa pangingibang bansa.
Thank you very much. Wala na pong question at medyo nauubusan na rin po tayo ng oras. Time check, 10:01 na in the morning. To wrap things up, ang inyong mga huling mensahe na lang po before we end our program. Let's start po with OWA Regional Director Cristelyn Caceres. Maraming salamat, Oliver, sa lahat po ng ating OFWs, manggagawang migranteng Pilipino dito po sa Region 12. Kung kayo po ay may karagdagang katanungan patungkol po sa mga programa at serbisyo ng OWA, mangyari lamang po kayo po ay tumungo sa aming opisina sa Coronadal City o tumungo po sa ating mga public OFW desk officers sa inyong mga munisipyo at syudad. Sa ngalan din po sa pamumuno ng aming butihing administrator na si Arnaldo Arnel Ignacio at sa lahat ng kawani ng OWA. Kami po dito sa OWA ay patulong ng magbibigay ng serbisyong matapat, maaasahan at maginhawa. Magandang buhay po sa ating lahat. Mabuhay po ang migranteng manggagawang Pilipino. Mabuhay po ang bagong Pilipinas. Thank you very much, RD Caceres. Palakpakan po natin. And now, may we hear the closing message of DMW 12 Regional Director Agdamag. Yes, para sa mga minamahal nating mga OFWs at sa kanilang pamilya, no, anuman po ang inyong concern o mga kailangan, bukas po ang aming tanggapan, no, para kayo ay tulungan. Kami ay nandun, no, location namin is, nandun kami sa second floor Sanle Building, sa Benigno Aquino Street. Landmark po is Land Bank, just straight ahead po. Maaari kayong pumunta doon, kung ano man yung inyong mga assistance na kailangan, handa po kaming tumulong sa inyo. At para naman sa mga kababayan natin na gusto magtrabaho sa ibang bansa, maaari po lamang wag po kayong mahiyang magtanong sa DMW kung ang mga ina-applyan nyo ba ay lehitimo, mga lisensyadong agency. No, wag ko kayong basta-basta maniniwala na sinabing license agency ito, kasi yung mga nanloloko na mga recruiters po, sumasakay din po yan sa mga legitimate agencies natin. No, maging matalino po at huwag magpaloko. Sa ngalan po ng ating kalihim, Secretary Hans Leo Kakdak, ako po'y bumabati po ulit sa inyo ng isang magandang araw. Salamat. Thank you very much sa ating mga guests. Maraming salamat, Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration. Maraming salamat din sa ating mga media partners dito sa General Santos City. Sa ating mga manonood, antabayanan po ninyo ang ating episode sa susunod na Martes sa ganito ring oras. Anong departamento na naman kaya ang magbabahagi ng kanilang key accomplishments? Sa ngalan ni Presidential Communications Secretary Attorney Cheloy Garafil, PIA Director General Jose Torres Jr. at PIA 12 Regional Director Fryan Abquilan, ako si Oliver Rivera at ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas. Ito ang Kapihan sa Bagong Pilipinas.